Ang tofu o tokwa sa hapagkainan natin, suking-suki na. Pero sa sangkap na ito, marami pang pwedeng gawin na ikatutuwa nyo. Katakam-takam na mga putahe, sari-saring luto na lalong pinasarap ng mga rekado. Dagdag linamnam pa ang mga laman na bubusog sa ating mga tiyan. Pero hep, hindi karne ang mga lamang yan. Tofu po ang main ingredient ng mga pagkaing nakahanda. Masarap na, healthy pa. Kaya sa hapagkainan, hindi na kailangang makonsensya. Kaya naman terrific tofu recipes ang bibida sa Good News Kusina. Kasama si Chef Winston Luna ng Chef Wicks Catering Services. Ang tofu, siksik sa protina na mahalaga for muscle building and energy. May taglay din itong zinc na mainam sa dugo at calcium for strong bones. Sinasabing sa bansang China nagmula ang tofu, 2,000 taon na ang nakalipas. Ginagawa ito mula sa soybeans na isa sa mga pangunahing produkto roon. Ang katas o juice mula sa soybeans ay hinahaluan ng pampabuo o solidifying component na tinatawag na nagari. Sa pagtigas ng soy juice, nabubuo ang tofu. Ang tofu ng China, sumikat din sa mga karatig nitong mga bansa, gaya ng Japan. At nang bumiyahe naman ang ilang mga Chino sa Asia, doon na ipakilala ang tofu sa mga sinaunang Pilipino. Gawa ito sa firm tofu na mas matigas at buo at hindi gaanong basa. Meron ding silken tofu o yung ginagawang dessert gaya ng taho. Halos liquid ang consistency nito. Ang tub tofu naman, katamtaman ng lambot at pagkakabuo. Madalas itong sinasangkap sa ilang mga putahe. Para malaman natin kung fresh o sariwa yung bibili nating tokwa o tofu sa palengke o sa supermarket, ito yung mga dapat natin tandaan. So una, tignan natin yung texture ng tofu natin. Siguraduhin natin na wala siyang discoloration. Yung kulay niya pantay-pantay lang. So siguraduhin natin na amoy soya siya or wala siya nung masangsang na amoy. Kailangan din alamin ang klase ng tofu na babagay sa putaheng iluluto. Kung gagamitin natin siyang meat substitute, bibili natin yung mga firm tofu. Kung ang gagamitin naman natin para sa dessert or dressing, gamitin natin yung mga soft tofu. Sasabak na tayo sa lutuan. Isang appetizer na Indian-inspired ang unang pagbibidahan ng versatile tofu. At ito ang cauliflower and tofu curry. Ang mga ingredient, tofu, asin at paminta, cauliflower, carrots, curry powder, green peas at chickpeas at gata. Itong appetizer dish na to ay isang Indian-inspired dish na syempre ang ibibida natin yung tofu. Sa mainit na kawali na may mantika, ilagay ang nahiwang boiled carrots at ang nahiwang boiled cauliflower. Isali ng gata at taktakan ito ng curry powder. Huwag kalimutan ang basic asin at paminta. So yung na-ready nating fried na tofu, ready na siya. Pinirito ko na siya kanina and lalagay ko na siya ngayon dito. Ang chickpeas at green peas isinama na rin. At pagka-simmer ng ilang minuto, ready to eat na ang cauliflower and tofu curry. Tiyak patok sa mga nagjejeta ang recipe na ito na good for sharing din. Magaan sa sikmura, pero heavy cut naman sa lasa at sustansya. For 250 pesos, good for 8 na ang tofu recipe na ito. Kung ang appetizer natin Indian-inspired, eto naman ang heavy meal with a touch of Italy, ang vegan tofu spinach lasagna. Ang mga kailangan, pasta, evaporated milk, mushroom, cheese, tomato sauce, salt and pepper, mga herb na rosemary, thyme at basil, at syempre ang tofu. So ngayon, magluluto tayo ng isang vegetarian dish. Usually, ang lasagna, meat ang main ingredient. Pero ngayon, gagawa tayo ng healthier version ng isang lasagna dish. Ito, siyempre, ang ibibida natin dito, yung tofu or yung tinatawag natin tokwa. Sa kumukulong tubig, iniluto ang pasta. Tinaktakan ito ng asin at paminta hanggang sa maluto ito.
Ang ginawa kong cut dito is yung parang giniling na type. So ito yung itsura niya. Pagkatapos, para magka-texture yung tofu natin kasi di ba likas na malambot siya. So pipirituhin ko lang siya. Ang meat substitute na tofu, iginisa. Binuhusan ng olive oil ang tofu tsaka tinaktakan ng asin at paminta. Hinango muna ito at isinantabi. Sa parehong kawali, iginisa ang mushrooms. Tinaktakan nito ng asin at paminta. Tsaka sinamahan ng tomato sauce. Tinaktakan din ito ng rosemary, thyme at basil na mabibili sa mga grocery store at palengke. Ang ginamit kong pansabaw dito sa ating special lasagna na pine-prepare is yung ating pasta stock. So instead of using plain water, mas malasa yung ating pasta stock. Pambalanse naman sa lasa ang isinamang asukal. Isinama rin ang napakuloang spinach na pwede ring palitan ng masustansyang malunggay. Sunod natin gagawin yung ating bechamel sauce. Itong bechamel sauce, ito yung nakikita nating pinaka-creamy part ng lasagna. So ito usually yung tinatop natin tsaka yung pinapalaman natin sa in-between lasagna noodles. Simulan na natin. Sa kaserolang may pasta stock, pinagsama-sama ang cheddar cheese, evaporated milk, butter, asin, at ang harina na nilusaw sa tubig. Sunod na ang pag-assemble ng lasagna. Ito na ang tofu sauce, pasta at bechamel sauce. Pagka-bake sa lasagna for 15 minutes, pwede na itong kainin. 350 pesos lang ang gastos nyo for 8 to 10 persons na yan. Ang lasagna na minus the meat, minus din sa cholesterol at gastos. Pero sa sarap at lasa, hindi bitin. And speaking of bitin mga mami, yan ang ayaw namin yung maramdaman. Kaya marami pa kaming ituturong tofu recipes na patok sa budget at appetite ng buong family. Simple pero rock ang tokwang masustansya at masarap. Ito pa ang ilang mga dahilan kung bakit dapat present ito sa hapagkainan. Indian at Italian-inspired tofu recipes ang ating nasample kanina. Heavy sa mga sangkap, kaya maski walang karne, nakakabusog pa rin ang mga to. Pero ang good news, magaan sa kaloobang kainin ang mga to dahil sa sustansyang hatid nila. Alam niyo ba na ang soybeans, hindi lang winner sa pagkain, swak din daw tong pampabeauty. Dahil ito sa taglay nitong vitamin B1 na good for the skin, kaya may mga lotion at sabon na gawa sa soybeans. At para naman sa GMA News reporter na si Trisha Zafra, saving grace niya ang tofu mula nang maging vegetarian siya. 3 taon na ang nakararaan. Para ngayong araw na to, ang lulutuin kong baon, chop suey. Bilang vegetarian, wala naman akong masyadong pagkukunan ng protein, kundi isa yung tofu. Kasi sa lahat ng mga pwede kong kainin, siya may pinakamalaki ang protein content. So halos araw-araw merong tofu sa meal ko. Tapos hindi rin nawawala ng tofu sa refrigerator namin. Tapos yan din yung pinakamadali kong makakain. Kahit pa raw hectic ang schedule, ay malaking ambag sa kanyang meal plan ang tofu. And contrary to popular belief na kapag gulay ang kinakain mo, hindi ka mabubusog, lagi akong busog. Lalo na kapag breakfast ko, vegetables, tas tofu, tapos fruits. Ang tagal niyan bago ko magutom. Minsan kahit hindi mag-lunch. Kasi alam mo naman sa trabaho natin, di ba? Wala talaga oras yung pagkain. May mga coverage na tumatawid ng tanghalian. Wala ka talagang pagkakataong kumain. Pero mapa-vegetarian ka man o hindi, everybody's welcome sa pagkain ng terrific tofu. Lalo pa at bibigyan natin ng twist ang simpleng sangkap na to.
Ang paborito ng marami na pizza, thanks to tofu, ay mabibigyan ng leveled up na lasa. Maghanda ng tofu, sibuyas, mozzarella cheese, paminta, kamatis, barbecue sauce at wansoy. Sa pizza dough, ispread ang barbecue sauce. Sunod na ibudbud ang mozzarella cheese. Ang kaibahan ng mozzarella cheese, very rich. Pagkatapos yung pinaka-texture niya, pagka kinakain na natin, ito yung medyo sticky na elastic. So yan yung karakteristik ng mozzarella cheese na nagpapaiba dun sa ibang mga cheeses pa. Ang nahiwang tofu naman, ikinalat din sa dough. Sinamahan pa ito ng sibuyas at kamatis. Pandagdag lasa rin ang wansoy. Iniluto sa oven ng hanggang 15 minutes ang pizza at pwede nang imeryenda ang tofu pizza. Tiyak mag-uunahan ang buong barkada sa pagkuha ng pizza. Bukod sa barbecue flavored, pinahealthy din ito ng tofu. Sa 200 piso, busog na ang 3 hanggang 4 na katao. Gaya ng ating mga recipe, pinasarap din ng tofu ang kabuhayan ng ilan sa ating mga kababayan, gaya ng mag-asawang sina Tony at Marilyn. Mula sa nooy maliit lang na paggawaan ng tofu, lumago ang kanilang negosyo. At dahil Chino ang asawa ni Marilyn na si Tony, eksperto daw to sa paggawa ng tofu. Dito, in-apply niya dito sa Pilipinas para, sabi niya, matikman naman yung tofu na dito sa ating bansa. Para gawin ang tofu, hinuhugasan muna ang soybeans. Sa paggiling naman nakukuha ang soy juice o katas. Iniluluto ang soy juice sa mainit na temperatura at hinahaluan ito ng pampatigas. Sunod na hinuhulma ito sa mga container. Tsaka isa-isang hinihiwa at ipapak. Higit 2,000 piraso ng tofu raw ang kanilang napoproduce kada araw. At dahil successful ang business, talaga namang matamis ang kanilang tagumpay. At dahil marami sa atin ang mahihilig sa matatamis, we save the best for last sa ating lutuan. Hindi lang taho ang dessert na pwedeng makain mula sa soybean. Dahil isa ring matamis na sorpresa, ang silken chocolate tofu mousse. Ihanda ang silken o soft tofu, choco powder, chocolate bars, kape at chocolate syrup. Pinagsama-sama ang choco syrup at choco powder sa food processor. Ngayon, gagamit tayo dito ng food processor. Pwede rin tayong gumamit dito ng blender or kung wala naman, pwede kahit yung Yrix. Nilagyan natin siya ng coffee kasi yun yung magbibigay ng identity ng pagka-mousse sa kanya. So para rin magkaroon siya ng distinctive flavor in contrast dun sa chocolate. Naglagay din ng konting mayonnaise tsaka ibinuhos ang silken tofu. Pagkalagay ng konting asukal, inihalo na ang mixture. Ito na ang additional sweeteners na chocolate bars and choco powder. So ready na siya, hintayin lang natin siya mag-settle for like 5 to 10 minutes or kung gusto nyo mas mabilis, pwede nyo siya ilagay sa chiller. Ang panghimagas na to, may pampag-good vibes na feeling ng tsokolate na sinamahan pa ng protein-rich tofu. 150 pesos na tamis-sarap ang maihahain sa 4 na tao. At para lalo kayong matakam, ang mga reaksyon ng mga nakatikim ng aming recipes, inyong pakinggan. Hindi ko po alam na tokwa. Masarap, matamis. Masarap na pizza. Kahit ano walang karne, masarap siya kahit tofu lang ang sahog. Since na light lang po siya, hindi po siya galing malasahan. Pero masarap po, hindi po siya halata na may tofu po sa loob.
Kaya, i-prepare na rin ang tofu recipes na kakaiba. Dahil magagaan man itong kainin, bigati naman ang mga ito sa lasa at sustansya.